agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mag-ahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang kwento ng mga magsasaka at mangingisda at pati na rin ang mga individual na gusto mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka at nagbibigay ng inspirasyon na hango sa mga kwento ng magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Danica Dalis. At ako naman po si Boss De Chavez mula sa Department of Agriculture, Region 4A, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Tayo ay napapakinggan sa radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo live sa ating official Facebook and YouTube channel, Department of Agriculture, RFO4A. At kung gusto nyo pang balikan ang aming mga nakalipas na episodes, we're on Spotify, Department of Agriculture, RFO4A. Ayan, at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa. Alam kong bago ako ngayon sa pandemya ninyo. At welcome nga pala sa ating special co-host, ating Agri-Daldal, Adri Dani. Yan, nagulat ka ba, Kuya Bog? Sabi nga sa sikat na kataga sa Facebook, gulatin mo sila. Iyan, at nagulat din ako. Pero syempre, mas magugulat tayo sa mga kamuntahan natin ngayong araw. Sino nga ba mga kauntahan natin ngayon? Isa sa mga ginagalang na opisyal dito sa atin, ang isa sa pinaka-busy at isa sa pinakamaraming ginagawang dibisyon, ang Planning, Monitoring and Evaluation Division. Makakasama natin walang iba kundi si Miss Ella Obligado, MNSE. Ayan, Ilistas niya syempre ang isa sa mga espesyal na programa, ang AMIA. Abangan po natin yan. Pero bago yan, Kuya Bogs, dumako muna tayo sa ating mga balitang nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. DA4A sinagawa sa unang pagkakataon ang Calabarzon Cacao Congress. Chibuli Kagiklam magbabalita. Tampok ang industriya ng pagkakakao sa ginanap na Calabarzon Cacao Congress ng Department of Agriculture for Calabarzon, DA4A, sa pangunguna ni Regional Executive Director Milo de los Reyes sa Cultural Center ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. Ito ang kauna-unahang Cacao Congress na idinaos sa rehiyon bilang pagtitipon sa mga magkakakao upang ipakita ang kanilang mga produkto. Ito din ay upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng industriya at maibahagi ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon hanggang sa pagdala sa merkado. Nagpasalamat si Director de los Reyes sa mga dumalo at ipinarating ang patuloy na suporta ng ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa palaging pag-antabay at pagbibigay ng suporta sa kanila. Masaya namang ibinahagi ni Nancy Casco, Pangulo ng Rizal Cacao Growers Industry Development Council at Cacao Growers Association of Tanay, ang kanyang pagkasabik sa naganap na kongres.
Aniya, napakaganda ng ganitong pagtitipon para mas matulungan pa ang mga nagtatanim ng kakao katulad nila. Ibinida ang mga produkto mula sa mga Cacao Farmers Association ng mga bayan sa 5 lalawigan ng rehiyon. Dinaluhan ng aktibidad ng mga kawani ng DA4A High Value Crops Development Program, Agribusiness and Marketing Assistance Division at Agricultural Program Coordinating Office ng Laguna at mga representante mula sa iba pang opisina ng ahensya. Sinuportahan din ang mga katuwang na ahensya mula sa DA-BPI, DA-ATI-4A, CDA, PCA, DOST-PCARD at DTI ang naturang kongres. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay patuloy na mapapalakas at mapapaangat pa ang industriya ng pagkakakaw sa Calabarzon. Ito si Chica Gitla para sa Balitang Sakahan. Pagpapalakas ng industriya ng kakao, gulay at mangga tampok sa pagpupulong na isinagawa ng DA4A. Angelo Tasico, magbabalita. Sa layuning patuloy na palakasin ang industriya ng gulay, kakao at mangga sa rehiyon, nagsagawa ang Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A High Value Crop Development Program o HVCDP ang serye ng mga pagpupulong kasama ang mga lokal na pamahalaan at mga samahan ng mga magkasaka noong 17 hanggang 18 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Batangas City. Sa pangunguna ni DA4A Field Operations Division Chief at HVCDP Focal Person Engineer Redeliza Gruezo, inalam ng kagawaran ang kalagayan ng mga naturang industriya. Ito ang magiging basihan ng pagiging epektibo ng mga interbensyon na ipapamahagi at batayan ng mga plano sa hinaharap. Tinalakay din sa mga pagpupulong ang proseso upang maging isang akreditadong civil society organization o CSO nang sa gayon ay maging kwalipikado sa mga mas malalaking interbensyon ng kagawaran. Tinalakay din ang mga programa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na makatutulong sa pagbebenta ng kani-kanilang produkto. Ibinahagi naman ni Mataas na Kahoy Vice Mayor Jay Manalo, isa sa mga panauhin sa pagpupulong na nasa agrikultura ang pera at malaking kita. Kaya dapat na patuloy na iangat ang industriya kasabay ang paghimok sa mga kabataan na maging parte nito. Kasama ang mga kawani mula sa mga opisina ng Provincial Agriculturist sa Calabarzon at DA4A. Ang mga samahan na dumalo sa pagpupulong mula sa mga maggugulay ay ang Samahan sa Industriya ng Paggugulayan o SIPAG Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Mula naman sa mga magkakakaw, dumalo ang Batangas Cacao Growers Association, Laguna Cacao Growers Association, Rizal Cacao Growers and Industry Development Council at Samahan sa Industriya ng Kakao ng Pangkabuhayan sa Quezon o SICAP. At mula naman sa mga magmamangga, dumalo ang Samahan ng mga magmamangga sa Cavite o SAMACA. San Pablo City Mango Growers Association, Samahan ng Industriya ng Pagmamangga sa Bayan ng Pakil, Batangas Mango Federation Associations o BMFA, Batangas City Mango Farmers Association Incorporated, Rizal Mango Stakeholders Association at Quezon Mango Growers Association. O si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. 30 magsasaka sa Rizal sinanay ng DA4A Amiya sa pamamahala ng peste. Jonas Palma, magbabalita. 30 magsasaka mula sa lalawigan ng Rizal ang sumailalim sa pagsasanay sa pamamahala ng peste na pinangasiwaan ng Department of Agriculture for Calabarzon Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o DA4A Amiya noong 18 ng Oktubre sa Rizal Agricultural Research and Experiment Station, Tanay, Rizal. Layunin ng aktibidad na may turo ang wastong pamamaraan ng pagkontrol ng peste o sakit ng mga tanim na gulay, saging, kakao at guyabano upang patatagin ng sektor ng agrikultura sa mga komunidad sa kabila ng nagbabagong panahon. Dito ay naging katuwang ang DA4A Regional Crop Protection Center sa tulong ng pagtatalakay na Sherilyn Sandoval bilang entomologist at Maria Cleof Buendia bilang plant pathologist. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng APIA United Farmers Association Incorporated, Calawis Agricultural Cooperative, Bunsuran Calawis Women's League, San Joseph Free Farmers Association Incorporated, San Joseph Punlang Bayan Agro-Reforestry Association, Tulungan sa Kabuhayan ng Calawis Incorporated, Marikina Watershed Kaysayat Association, at Calawis Punlaan Bayan Incorporated. Lubos na ikinatuwa ni Criselda Perez, miyembro ng San Joseph Free Farmers Association Incorporated, ang pagsasanay dahil sa mga naobserbahan niyang sakit ng mga tanim na gulay na hindi siya pamilyar at nasagot ng mga tagapagsalita. Aniya,
malaking bagay ang ibinigay na pagkakataon ng kagawaran na makadaupang palad ang mga eksperto sa larangan. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayong alis at manatili nakatutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon kung saan, Dani, welcome dito sa ating segment. Oo, gusto mo nang i-welcome ang ating special guest, ang co-host niyo ng ating Agri-Daldal, Agri-Dani. Yan, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng mga tagapakinig. Yan, hello po, hello po. Oo. Hello po. Siyempre, Dani, hindi na ikaw ang guest natin. Meron tayong mga kasamang isa pang special guest. Yes. At sino mo po ito, Kuya Bogs? Napaka-honored natin dahil makakasama natin ng Chief ng PMED at ang AMIA focal person, walang iba kundi si Miss Ella Obligado
MNSE. Yan, napakaswerte. Kumusta naman po si Ma'am Ella? Ay, mabuti naman po and pwede ko ba silang i-greet din? Batiin niyo po lahat ng gusto niyong batiin. So lahat po ng nakikinig ngayon, good morning po sa ating lahat. And sana po ay subaybayan ninyo itong segment natin ngayong araw na ito. So sa aming Regional Executive Director, Red Milo de los Reyes, RTD Mark Aves, RTD Fidel Nival, hello po sa inyong lahat. Yan, baka po may mga kamag-anak po tayo sa abroad. Pwede po. Napapanood tayo worldwide dahil sa ating live streaming. Sige, yung mga taga-Canada dyan, tsaka taga-Singapore. Sila sa ating mga TFC subscribers, sabi nga. Yan, po kasi mga kapatid ko eh. Yan. Yan, bago pa lumayo yung ating utahan. Kumustahin natin ang isang Ma'am Ella. Kumusta po ba ang isang Ma'am Ella sa pang-araw-araw na pamumuhay? Apo, ay doon naman po sa personal, okay naman po, masaya. But dito sa ating opisina, ngayon ay budget season. So, very busy po tayo na paaprubahan yung ating budget for 2024. So, kakatapos lang po yung ating round sa lower house, sa Congress, and by October 5, meron na naman po tayo sa Senate naman. So, yan ang challenge natin. Yan, alam naman natin na talagang isa sa pinaka-busy na division itong planning and environment natin. At evaluation pa. Dani. Sa mga budget na binabudgetan ng mga programa natin, kagaya na lang sa mga problema, kagaya ng tungkol sa bago-bagong panahon, di ba, Kuya Bo? At yan ang pag-uusapan natin. Ang isa sa napakaraming programa na under ika nga ng PMED. Itong AMIA. Ma'am, ano po ba itong AMIA? Maaari po bang ipaliwanag sa amin at sa mga bago natin tagapanood at tagapakinig? And actually, itong AMIA, ito yung response ng Department of Agriculture. Kasi alam naman natin, nandiyan na talaga yung climate change, hindi na natin naiiwasan. So, si Department of Agriculture, as a response, ginawa niya itong Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture. Ano po ba ito? Ito po, programang ito ay nagbibuild ng mga climate resilient communities. At hindi lang yun, pati yung kabuhayan, livelihood. So, tinutulungan po natin yung ating mga AMIA villages na maging empowered yung mga farmers natin, maging mas resilient sila. At paano natin ginagawa yan? Siyempre, sinisecure natin yung kanilang kabuhayan. We make sure that they are able to have more diverse livelihood. Yung livelihood nila ay mas kayang mag-survive kahit merong malalakas na bagyo, merong tagtuyot. Ito po yung mga strategies and approaches. Yan. Total, nabanggit nyo na rin po yung AMIA villages. Maaari nyo po bang i-share sa amin, ma'am, kung ano po itong AMIA villages? Opo. Actually, itong mga AMIA villages, ano lang to kung tutuusin mo, ito yung sample lang. Kasi dapat lahat AMIA villages. Ano ibig sabihin? Dapat lahat ng villages climate resilient. So ito, doon napunta tayo sa mga vulnerable communities, base doon sa ating climate risk vulnerability assessment, in-identify natin to. At pagpunta po natin doon, in-assess muna natin sila. That's the first step, assessment. Anong meron sila, anong kalagayan nila. And then next is, tinulungan po natin sila na maitaguyod ang kanilang mga livelihood. Nag-provide tayo ng suporta, nag-provide tayo ng mga technologies para po ang livelihood nila ay mapalakas nila. Magkaroon ng iba-ibang sources ng livelihood. Kung dati tatanim lang sila ng palay, dapat meron ng kasamang chicken para kung masira, At saka kung nasira yung palay, may manok ka pa, di ba? So, hindi ka lang aasa sa isang source ng income mo. Tapos, pangatlo, kapag maramihan na sila, marami na silang gumagawa nun, tinutulungan natin silang mag-market and eventually magbuo ng mga enterprises kung saan mas magiging malaki yung kanilang kita. So, yung value chain din ng mga commodities na binibuild up natin. So that is, pero isang aspect pa lang. Yeah, that's the aspect. That's what sub-program of AMIA. Kasi meron pang ibang part ito katulad ng climate information services, meron pang climate resilience, resiliency, CRVA, climate resilient, CRVA, vulnerability assessment, climate resilient and resiliency and vulnerability assessment. So yun naman, tinitingnan natin yung kung gaano ka-ready yung mga communities. No?
Sa ngayon po ba, ma'am, saan po dito sa atin sa Calabarzon meron na nitong mga AMIA villages? Ay, oo. Actually, meron tayo dito sa San Francisco, Quezon. Meron tayo sa Lotes, Quezon. Yung ating AMIA Town, ang Ginyangan, Quezon. Ginyangan Town? Oo. Ganda sa pandinig, no? Naunlad na. Actually, ano na siya, known siya even internationally. Kasi merong mga visitors na siya na international, and yung Ginyangan was developed not only, it's supported by DA, but ang kapartner natin dito is si IIRR. So, maganda siyang example kung ano ang itsura ng isang climate resilient. Then we have in San Juan, in Tanahiban. And then we also have a project here in Nasugbu. Tapos dalawang village yung dinidevelop namin ngayon, yung sa Canawis Antipolo. This is also a Balik Provincia site. And another one is in Imok, Kalawan. Yeah. Napakarami na palaan. Oo. Yeah, oo. Meron na kaming 7 munisipyo, pero iba-ibang barangay doon. Meron isang munisipyo, 3 barangay doon. So, ang aim natin yan, yung mga barangay, pa-level up natin into towns. So far, ma'am, kumusta naman po ang pamumuhay nila? So far, opo, maganda po. Nagkaroon sila ng awareness on climate change, at hindi lang yun. Parang sila mismo ang humanap ng solusyon. Tayo taga-suporta lang. Like for example, in Lopez, Quezon, na-detect nila na grabe sa kanila yung drought, grabe rin sa kanila yung sobrang ulan, inaanan mo sila. So, ang challenge sa kanila, dapat mainusot nila yung taniman ng palay, So, ang kanilang, na-identify natin intervention is early maturing varieties. So, ang tinatangkilik nilang seeds ngayon is the early maturing varieties. Mga matatang labat. Oo, bago-bago. Yung maiking panahon lang, makakaani ka na. So, hindi yung iba, more than 3 months, ganyan. Yung si early maturing, mas konting panahon, mas maikli. So, mas makakalusot siya sa makakalusot siya sa sobrang ulan. Kasi kung mapapansin natin, yung mga binanggit ni ma'am na lugar ay talagang ikangay daanan ng bagyo. Oo. Muna yung Polivio, yun yung the other site is Polivio nga pala, yeah. Polivio and Bordeos. So, itong sa Polivio and Bordeos natin, talagang grabe. Nung magpunta ang team doon sa Carnagan, ang balita nila sa akin ay yung bakas ng bagyo 2 years ago nandoon pa rin. So, magandang magpunta si AMIA doon para matulungan talaga yung mga communities na umahon at saka maging resilient. Bukod mong sa nabanggit niyo pong seeds kanina, meron pa pong ibang suporta na ibinibigay ang Kagawaran sa ating pong mga AMIA villages? Ay, oo. That's just actually, pagka nagpunta kami din, when we do the participatory rural appraisal, yung PCRVA na pinatawag natin, tinatanong natin sila, ina-assess natin sila kung anong livelihood ang meron sa kanila doon. After that, we select yung ilang families, at yung families lang yun, kasi yun yung magiging model na talagang dapat umasenso sila out of the interventions provided by AMIA. So kung na-identify ng isang family is native swine production yung gusto nilang i-push, or vegetable production ang gusto nilang paunlarin, swine production, ganun. So yun yung support na binibigay natin. That's for the individual families. But when you talk about yung parang as a group na, them as a group, we provide yung livelihood. Like for example, ang mga example ko dyan is on San Francisco, Quezon. So mayroon na na-establish na ube processing facility. Napuntahan niya na yan. Tapos sa ube processing, meron silang mga malalaking equipment. Kaya lang, the supply of raw materials is not enough para i-operate yung mga malalaking equipment. So what we did is we provided, ngayon lang for distribution yung we're going to provide yung mga pang mid-scale muna para doon muna sila. After that, kapag na-establish nila yung market nila, they can go on larger scale. So tinutulungan natin sila on that aspect. Meron ding livelihood, merong processing, ganyan. Merong sa production. Yan po. Alam naman po natin, ma'am, na talagang napakarami nating ginagawa
para makatulong. Pero syempre hindi natin may iwasan yung acts of nature, ika nga. Lalo na po itong El Nino na siguro pwede nating pag-usapan o pahapiyawan. Ano po ba ma'am yung lagay po ng El Nino pagdating dito sa atin sa Rio? Pero opo, bago ko sagutin yung tanong mo, i-insert lang ako. Tama ka, hindi siguro, di ba? Kaya po part ng AMIA is the advocacy for the farmers to get an insurance. Yan. Kasi di ba, pagka mayroon ka mga risk, dapat minamanage mo yan. And you manage that risk by providing insurance. So, yun yung isa sa ina-advocate ni AMIA na kapag dapat si farmers, enrolled siya sa PCIC, dapat RSBSA enrolled siya para nandun siya ba sa radar ng mga ahensyang ito para sa pagpaprovide ng ayuda in case na magkaroon ng pinsala pagdating sa bagyo. So, ang tanong mo is, kumusta na po ang lagay po ng ating region? Opo. Oo. 2 beses na po tayo nag-conduct ng seasonal climate outlook. Actually, 2 po tayo. I think sometime May, and then just recently, early August, we conducted a climate outlook. Early September, we conducted a climate outlook seminar together with Pag-asa. And base dito ay magkakaroon na tayo ng El Nino come February. So, February. So, ang atin naman pong ahensya, kasama po yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Office led by RTD Mark Aves ay naghahanda naman po tayo. Meron na pong pagtataya, pag-usap kay NIA, ano ba yung posibleng maapektuhan ng El Nino, aning mga areas posibleng maapektuhan. And ito po is informed na of course, it's being done together with our local government units. Sila yung kapartner din natin. And the banner programs are informed. And part of our plans and program dito po sa ating RFO ay magkaroon ng mga buffer stocking. So, parang in effect, nakakapag-promote ito ng agarang pagtatanim kasi meron kang buffer stocks. Yan. Tapos pangalawa, pagka nagkaroon ng malalakas na bagyo, meron tayong i-deploy na seeds kasi nakaposition sila at intended sila sa mga ganitong panahon. So, meron naman po tayong proactive na ginagawa. Kagandahan po ba? Pag meron talagang pagpaplano, sabi nga ay lagi yung pagpaplano, mayroon kasabihan if you fail to plan, you plan is Yan. Kaya lagi dapat may plano. Oo. At saka, di ba parang sinasabi, kapag nakapagplano ka, parang half of the work is already right. Kahit po may plano tayo, ano po ba yung mga dapat i-expect po ng ating mga magsasaka once na may El Nino na po na tumama? Opo. Siyempre, pagka po talaga El Nino, ang ibig sabihin talaga niyan ay magkakaroon ka ng tagtayo, diba? Ninyo. Tapos, ang ikalawa po, magkakaroon ka ng malalakas na bagyo. So, essentially, talagang sobrang tubig at kulang sa tubig. Yan po yung talagang hinaharap natin. Posible po talaga nang walang matira sa kanila pong mga kaya nga po pumapasok dito. Yung insurance. Opo. Hindi lang yun. At saka pumapasok dito yung konsepto ng diversified farming. Kasi kung halimbawa, hindi ka naghahalaman, hindi tumubo yung isang halaman mo dahil mainit. Meron ka namang manok. Yan yung mag-sustain sa'yo habang may El Nino. Siyempre, painumin mo naman yung manok mo. Ibig sabihin, that's the reality. So, at least, aware ka kung anong dadaan sa'yo, dadating sa'yo, di ba? So, yeah. Tama. Laging i-expect natin yung worst, para kung magplano man tayo, kung may ilagis, hindi mas maganda, Pero siyempre, sabi nga natin ay innovation yung isa sa strategies natin. Meron tayo nitong tinatawag na CRA, or Climate Resilient Agriculture. Ano po ba yung mga technologies na under po ng CRA? Yung CRA po, ito nga po yung mga practices, approaches para po makaagapay tayo dun sa makarime tayo dun sa nagbabagong klima. So, nandiyan po yung kung halimbawa dahil din yung lugar. So, dapat meron kang mga erosion control at saka dapat magtatanim ka ng puno sa ibabaw para
tawag dito, yung may iip-ip ng tubig, hindi ka babahain ng sobra. Yung turo sa atin yung elementary. So, alam mo, itong mga CRA, hindi yan bago. Yan na yung matagal nang itinuturo sa atin. Parang inire-remind lang tayo na practicing mo. Kasi baka yung iba nakakalimutan na. Yung halimbawa, dun sa ano pa yung CRA practices, yung alternate wet and dry irrigation, parang ganyan. Tinuturo yun ng NIA kung paano tipid sa tubig, ganyan. Meron din tayo na yung pag-change ng crop. For example, kung rice yung mo na water loving kasi talaga yung rice, pwede ka magtanim ng mais kasi mas matibay yung mais sa tagtuyo, di ba? Yun. Ano pa ba yun? Kung halimbawa, magtatanim ka ng gulay, iba-ibang klaseng gulay. Kasi kung dadating yung bagyo, meron pang matitira doon kasi meron talagang gulay na very prone sa bagyo, yung parang sandaan lang, wala na talaga. Ano na yan? Pansak na yan, pilis na. So kung meron pang mga iba-iba naman yung galing niya ng mag-survive sa bagyo, so meron ka pang maibaberan pa. Hindi naman nga goodbye na lahat. Ano po? Yan, ginawa ko yung personally kasi dati, nagtatanim kami ng sitaw. Nagalaga ako ng manok kasi itong manok tinuto ko. Hindi na namin ang net. Pero lahat naman hindi ka ng problema. May solusyon. At doon na solusyonan, nasolusyonan mo, mas maganda. Ayun, pagdating naman sa mga solusyon, ano po yung mga activities niyo po dito sa AMIA pagdating po sa pag-promote nitong concept nitong CRA? For me, dapat partnership tayo dyan. Kasi sa Rabi, so ito talaga yung ako, as an AMIA focal person, ang ina-advocate ko talaga is yung makapagbigay ng seasonal climate outlook. Yan para sa akin, unang-una, yung information kasi it's power para makakapagplano ka ng mas matagal, di ba? So, yun, yung para sa akin, yung isa sa pinaka-important kasi when we do the climate, yung outlook seminar ng mga ganyan, kasama si LGU. Imagine, so, from one team, AMIA team, nagkaroon na ng 5 kagad kasi nandiyan na yung PLGU, yung 5 probinsya natin. And hindi lang yan, pati yung mga vulnerable municipalities, ini-invite natin yan. So, marami pa. And it's broadcasted on Facebook. So, ibig sabihin, yung mga kapartner nating MLGU na kasi because of limitations of funding, hindi natin na i-invite dito ng face-to-face, we can watch kung ano yung update ni Pag-asa. So, yun yung isa sa mga ina-advocate natin para mapanaganap yung information na to. And of course, ito nga yung we had a meeting last August and yun nga pang-develop, we're looking forward to develop material, yung IEC material with you para dun sa mga gantong panahon, yung mga advisory mo, kahit yung sa mga bond paper lang natin ipiprint, diba? Ating guest natin, ano daw ating right to? Isa po kasi nagsusulat ng IECs na. Ay, talaga. So, well, actually, aside from that, meron pa tayong ibang mga activities. So, aside from that, meron din tayong pagbibigay ng 10-day weather forecast. Ito naman, ang AMIA, nagagawa tayo ng 10-day weather forecast kung saan merong mga AMIA communities. Pero ito ay tutungo kung saan ang LGU na ang magagawa ng forecast o ang community na magagawa ng 10-day weather forecast base sa Pag-asa, base sa data ng Pag-asa. Ito yung pagbibigay ng ang LGU na magbibigay ng 10-day farm advisory. Si Pag-asa nagbigay ng forecast, si LGU at si community gagawa ng advisory doon sa mga farmers kung anong maganda nilang gawin doon sa farms. Maganda, mas accessible. Oo. Like for example, uulan pa na sa Biyernes, sasabihin niya, mag-ani na kayo ng Martes para kasi sa Biyernes ay magiging matindi yung pag-ulan. Kasi 10-day weather forecast. Yun. Magandang activity yun. Lalo na kung mapapa-appreciate natin sa LGU yung importance dito at magkaroon tayo ng magandang platform kung saan ito i-share. Siguro sa schools, sa social media, tapos mga targetin natin yung mga bata. Yung mga bata ay magsasabi sa mga magulang nila kasi yun yung mahibig. Mag-cellphone. Diba? Sila
Tapos meron pa isa, yung sa Climate Resilient Agriculture naman, meron tayong Climate Technology Forum na ginagawa. Napasimulan na natin to this year and we will continue that, targeting different audiences para magkaroon sila ng consciousness and awareness on the effects of climate change. And then, ito, bago pa lang na pinabalakas namin, pagtutulungan ito ng TMED at saka ng AMIA, ang pag-training ng participatory rural climate participatory climate resiliency and vulnerability assessment. Ito kasi ay tool na develop ng AMIA and pinapractice ng ating research group, ating research division. So ito, si PMED naman po, di ba po may coaching and mentoring on planning and monitoring naman na mandato siya. So si PMED po magpa-partner with research and with this, we are going to train our LGUs na mag-conduct ng TCRVA. Ano ba yung TCRVA? Ito yung isang tool ng assessment. At sa assessment na to, merong climate lens, merong environment reconnaissance or environmental assessment at kasama po yung livelihood, kasama yung agriculture, yung mga pagproduce ng mga farmers and that lens would give us an assessment kung ano ang lagay ng isang komunidad. And with that assessment, doon magsisimula ang mga plan. So we create plans that are responsive to the needs of the community. So yun po yung ating TCRVA. So ito yung isa sa kino-conceptualize natin ngayon kasi when I was able to join them and I was so amazed kasi yung mga simpleng mga farmers, they're able to come up with solutions for themselves. So hindi yung parang inisip natin, maganda dito. Hindi, sila yung nag-isip. And they have ownership on the plans that they prepared. So yun yung gusto kong pasimulan by the next year. Hahanapan natin ng posibilidad yung mga bagay. Kasi it is an assessment tool and assessment is the start of plan. Yan. Tabi naman po dito sa information section, di talagang willing na kung ano po yung magagawa namin sa part namin, gagawin po namin. Kasi yun naman po, sabi nga, wala namang masamang hangarin. Lahat ay papunta sa maganda. Ano? Yan, tulong-tulong po tayo dito sa kagawan. At saka dapat talaga may partnership. Kasi a strength of one division, kung ano yung strength ko, hindi strength yun ng iba. But yung strength ng iba naman, hindi ko naman strength yun. But if we, converge our efforts together, mas malayo yung mararating natin. So, rest assured, sir, kasama ang RAFIS. Of course, we can't do this without RAFIS kasi syempre yung information dissemination kaya ng expert dyan. Of course, also with AMAD kasi syempre yung marketing. Dapat pagka nag-produce tayo, may market lens na rin kagad yan. So, ganun po. Inaano po natin, talagang pinoposition natin ang pag-i-implement ng AMIA in partnership with other divisions and other offices. It is a convergence. At bukod po dito sa internal, malaki rin po yung role ng ating LGU sa tsaka po sa farmers. Oo. Dahil, di ba sinasabi na, ipapromote na naman ako. Actually, kanina yung sinasabi mo, malaki yung part ng LGU. Oo, kasi sila yung charge talaga sa extension system. Like yung tinatarget na, ito yung objective ng isang programa natin, yung Province-led Agriculture and Fisheries Extension System. Ito naman gusto nating tulungan ay empowering si LGU na ma-strengthen ang kanilang rowing function at tayo sa DA and kasama ng iba pang national government agencies would focus on the steering function. So parang tayo guide, tapos sila talaga yung sasagwan. Tayo tawag doon yung nakagulo sa gilid. Sagwan. Yun? Oo. Nakakabitin. Siguro mas maganda lagyan natin ng part 2 itong hunta natin kayo ngayon. Pero sa oras na ito, hihingin po namin kayo ng message po para sa ating mga farmers. Iyon. Nanawalan na kayo pero sa amin pong mga boss na mga magsasaka at mga mangingisda, ang adaptation and mitigation initiatives in agriculture po ay patuloy na sumusuporta sa inyo para po para kayo ay palakasin na maging resilient o maging malakas sa challenge na binibigay po
ng ating nagbabagong panahon. Nandito na po yan. Ang kailangan lang po ay ating patatagin ang ating mga sarili at ang mga teknolohiya po ay available. Pwede po natin silang gamitin. At ang suporta naman po ng gobyerno ay palaging nandito sa inyo. So ito lang po, it's a matter of changing ng ating pag-iisip, ang ating approach at maging appreciative tayo na magamit ang mga impormasyon, teknolohiya, mga gabay na available po sa atin para po mas mapalakas niya pa ang inyong sarili. Kami po sa DA Regional Field Office 4A Calabarzon, Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture at PMED and Research Division ay kami po ay patuloy na tumutulong sa inyo at patuloy na kaagapay ninyo para po ma-overcome natin ang challenge. Marami po salamat. Yan, maraming salamat din po sa inyong oras, ma'am. Ayan, napaka-busy ninyo. Pero ito nga, napakaswerte natin. Ayan, binigyan tayo ng oras para makahuntaan. Tama. Itong sarap na trabaho, no? Huntaan. For inviting me dito sa inyong, dito sa ating huntahan. And talaga namang nakakatulong sa mga farmers kasi marami silang nakukuha mga bagong concept. Yan. Yan nga, sabi nga, pabago-bago man ang panahon na hindi magbabago ang serbisyo namin para sa inyo. Kaya naman, wag aalis at tumutok lang dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrise Tech Center 0917-111-7423. Go and become an agripreneur. Go organic. Iba na ang panahon ngayon. Hindi lang isang crop at livestock ang pwede mong pagkakitaan sa iyong sakahan. Maaari ka ring mag-experiment at magpatubo pa ng samot-saring gulay at prutas at mag-alaga pa ng iba't ibang hayop. Ganyan ang madudulot ng Integrated Diversified Organic Farming System. Bakit Go Organic? Ang pagiging organic ay nakakatulong upang ang iba-ibang component na makikita sa isang sakahan tulad ng organic matter, microorganisms, insekto, halaman at hayop ay ma-regulate ng maayos at upang mabawasan o tuluyang mawala ang paggamit ng kemikal na maaaring maging panganib sa kalusugan ng mga hayop at ng mga tao. Kaya hindi lang pwedeng isa o dalawang crop at livestock ang pwedeng kabuhayan mo. Go and become an agripreneur. Go Organic. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan
pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Alam mo ba, Dani, na meron na namang isang bagong certified organic farm dito sa Calabarzon? Oh, saan ba yan, Kuya Bogs? Ito ang Chad's Nature Farm. At dito sa Chad's Nature Farm, makakabili syempre ng mga paborito natin na napaka-healthy na brown eggs na nagkakahalaga ng 160 pesos hanggang 240 pesos per tray. At syempre meron din silang tindang fresh oyster mushroom na nagkakahalaga lang naman ng 240 pesos per kilo. At sa mga gusto naman bumili ng raw Laiwan honey, uy, napaka-organic naman ito. Nagkukumpisa ang presyo ng 250 ml sa 300 pesos at 500 ml sa 500 pesos. At meron din naman silang pure raw lukot honey at ito ay nagkakahalaga ng 1,200 para sa 1 litro. Saan nga ba sila pwedeng kontakin, Dani? Paano nga ba sila makokontak? Ang may-ari ng Chad's Nature Farm ay walang iba kundi si Miss Aida Briones at makokontak siya sa numerong 0917-5377-499. Yan, sabi nga ay, let's go into organic. Kaya naman mga suki, bili na! Napapaisip ka rin ba kung ano ang organic agriculture? Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa di-organikong pamamaraan ng pag-aagrikultura? Alam mo ba na ang organic agriculture ay isang alternatibong paraan upang mabawasan ang negatibong epekto ng paggamit ng pataba at pesticide na makaaapekto sa kalusugang pantao, likas na yaman at komersyo. Sa pamamaraang organiko, likas na pamamaraan ang kailangan at isa na dyan ang hindi paggamit ng sintetikong kemikal sa produksyon. Tandaan na sa pagiging magsasaka ay maaari pa ring mapaunlad ang likas na yaman habang yumayabong ang kabuhayan. Kaya halika na at makiisa sa pamamaraang organiko. Hindi ka lang kumikita, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Organic na ba ang iyong pananim o nagbabala ka pa lang? Huwag nang magdalawang isip pa. Alam mo bang sa organikong pagtatanim, maiiwasan ang masamang epekto ng kemikal sa kalusugan at kalikasan? Talaga ba? Oo! Talagang talaga! Kung clueless ka pa rin kung ano ang organikong pagtatanim, tandaang sa pamaraang ito ay mas gaganda ang kalidad ng lupa, tubig at hangin na siyang kailangan natin. Hindi lang yan, sa organikong pagtatanim ay magiging masagana pa ang iyong ani at maging ang iyong kita. Hindi lang tayo healthy living at good for nature pa, may karagdagang kita ka pa. Give and take, di ba? Kaya halina't mag-organic tayo tungo sa ligtas at mayabong na pamumuhay. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Uy pre, ang dami mo ng alaga ngayon at ang gaganda pa. Parang kailan lang sabay-sabay tayong namili ng mga baboy doon sa poblasyon. Gusto mo bang malaman ng sikreto ko? Madali lang yan pre. Natutunan ko kasi sa Department of Agriculture Region 4A yung tungkol sa artificial insemination o yung dilikas na pagpapalahi. Oh, ano yun pare? Share mo naman sa akin oh. Ito yung pagpapalahi na hindi na nangangailangan ng physical contact. Sa halip, inililipat ang semilya ng barako gamit ang catheter sa dumalagang hayop o naglalanding inahin tulad ng baboy, kalabaw, baka at iba pang kauri ng mga ito. Aba, pwede pala yun? Ano naman ang kalalabasan ng alaga niyan? Artificial din?
Base sa obserbasyon ko at ayon na rin sa mga eksperto ay walang pagkakaiba ang resulta o offspring na dumadaan sa AI. Kung ikukumpara ito sa natural na paraan ng pagpapalahi, ligtas na mas makakatipid ka pa sa gastusin dahil konting barako na lang ang kailangan. Salamat sa tips mo, pre. Sige, uuwi na ako at magpaparami pa kami ng lahi ni Mrs. Este ng mga alaga pala namin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa AgriStory. Bilang pangulo ng isang malaking grupo ng mga magsasaka ng high-value crops sa Sariaya, Quezon, nasaksihan ni Ginoong Angelito Mendoza kung paano ito nagsimulang maraming kakulangan sa pag-oorganisa. Kasabay din ito ang mga paunang problema sa nagbabagong panahon at produksyon. Ang paraan ng pagsasaka dito dati sa Sariaya ay yung mga noong nauna ay basta na laang, kumbaga kinagis nga noong una. Ang sistema ay yung basta wala hukay, wala yung mga cultivator na yung ginagamit. Isang mahirap ay yung unang-una climate change, yung oversupply. Sa ilalim ng patuloy na gabay ng lokal na pamahalaan kina Ginoong Angelito, ay naipakilala sa kanila ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Sa kabila man ng mga pagsubok, hindi lamang ang mga bagong kaalaman ang kanilang nakamit mula sa kagawaran, kundi mga interbensyon gaya ng hauling truck mula sa High Value Crops Development Program at iba pa. Ito po ay nag-umpisa sa Municipal Agriculture, mini-meeting ng aming technician para mag-connect sa DA kung paano yung makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Ayuda ng DA, nabigyan po kami ng multi-tiller na doon yung naging pagbabago ng aming pagsasaka. Ang malaki pong pagbabago sa amin yung nagkaroon kami ng panibagong kaalaman, papag-seminar kung paano yung tamang pagsasaka. Natuturuan kami ng tamang sa harvesting, yung sa market ay mabilis mabinta. Paglipas ng maraming taon na iginugol ni Ginoong Angelito sa pagsasaka, ay lubos niyang ipinagmamalaki ang mga bagay na nakamit at itinuturing niyang tagumpay. Ang pagtamasa sa kanyang mga naipundar ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas upang mas pagbutihin pa ang pagiging isang leader ng magsasaka. Po ay nagsimula ng pagsasaka ay nasa 30 years na. Una ay yung nakapagpaaral ng mga anak. Nga sa ngayon po ay nakatapos na. Nakabili ako ng service. Nagkaroon ng taniman. Nagkakaroon ng kaunting ipon. Yan. Habang patuloy ang pag-unlad ng samahan, ay patuloy din ang pagkakaroon ng mga programang nakikilala ni Ginoong Angelito. Isa na nga rito ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2. Nung narinig ko po ang F2C2, tumatak sa isip ko yung magkakaroon kami ng market. I-connect kami sa magandang market. Ang market ay sa ngayon ay mataas yung presyo. Maganda ngayon ang presyohan. Talagang sabi nga ay sagad, halos sagad. Malaking bisyon ang nakikita ni Ginoong Angelito sa kanilang cluster sa Sariaya. Kaya naman, hangad din niyang mahikayat ang mga kapwa pangulo at miyembro ng iba pang samahan na gaya nila. Nagpapasalamat din siya sa gabay at suporta ng mga kawani ng kagawaran. Doon po sa lahat ng mga panguluhan ng samahan, ini-encourage ko po kayo na sumali dito sa F2C2 na doon yung madaming suporta ang ibibigay ng F2C2. Simula sa seeds hanggang sa farm equipment at sa mga training, ready diyan ang F2C2.
Kaya naroon yung mga kaalaman na dapat nating malaman. Papabot ko po ang pasasalamat sa aming municipal agriculturist at gayon din po kay Mayor Gayeta, provincial agriculturist, sa regional, kay Ma'am Risa, kay Ma'am Janice at F2 Sito. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 sentimetro ang taas at 75 hanggang 100 sentimetro ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 sentimetro sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak, bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay! Kaya ikaw nauud ka, bad uud ka, alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa util ng impormasyon. Magandang araw mga ka-agri! Gusto mo bang maging organic certified ang iyong mga organikong produkto? Mas madali mong makakamit yan sa tulong ng Participatory Guarantee System o PGS. Ang PGS, alinsunod sa Republic Act No. 11511, ay naglalayong matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na magkaroon ng sertifikasyon ng kanilang mga organikong produkto na hindi na kailangan pang dumaan sa third-party certifying body. Paano? Binubuo ang PGS ng mga Organic Farmers Cooperatives and Associations o FCAs at pribado
pribado at pampublikong sektor na nagbibigay ng lehitimong sertifikasyon sa mas mababang halaga kalakip ang serbisyo, pagtiyak ng kalidad at integridad ng mga organikong produkto kung naaayon sa pamantayan ng Pilipinas sa organikong agrikultura, pagsusuri at paggagarantiya ng mga gawain sa sakahan kung tunay itong organiko. At syempre, ang pag-antabay sa buong proseso ng sertifikasyon mula sa produksyon hanggang sa merkado. Kaya naman, patuloy ang Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture sa pakikipag-ugnayan sa mga FCAs upang mas marami pang mapabilang sa PGS na tutulong sa inyong mga produkto na maging organic certified. Mabuti pa nga yung organic products na lalagyan ng label na organic certified eh. Eh kami, hanggang ano lang. Ay, never mind. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PGS, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa buti ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo. Special na kasama natin, nandito na ating Agri-Dagdal, Agri Dani. Yan, sideline tayo minsan kung saan tayo kailangan ng bayan. Yun naman. At muli po sa menyo ang bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan niyo po muli ang mga susunod na talakayan sa araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sabayan din tayo mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. Radyo nating Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infata at Kiss FM 95.1. At mapapanood din tayo live sa ating YouTube channel at official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Yan, syempre high-tech na tayo kung gusto niyo pong balikan ang ating mga nakalipas na episode. We're on Spotify, Department of Agriculture RFO 4A. Muli ako po niyong likod, Box de Chavez, na nag-iiwan ng kasabihan. Sabi nga, pabago-bago man ang panahon, umulan man o umaraw, huwag ka mag-relax sa dito, laging ikaw. At ako naman po ang inyong special host for today, Danica Dalus. At sa ngalan po ng aming DA4A Regional Executive Director, Milo de los Reyes, at sa aming mga kasamahan dito sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kaya naman, lagi-lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng